Asher, ano yung dahilan ng LTFRB sa target nitong regulasyon sa operasyon ng school services? Patuloy na pagtaas sa singil sa school service, lalo ngayong school year sa gitna ng walang tigil rin na pagdalaw ng presyo ng petrolyo. Itong isa sa mga kinukonsidera ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagre-regulate ng school services. Hindi maaaring basta na lang magtaas ng singil ang mga school service. Ito ang binigyan diin ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II matapos ihayag ng ilang operator at asosasyon ng school service ang pagdadagdag ng kanilang singil ngayong pagbabalik eskwela. Paliwanag ng opisyal, dadlaan naman sila ng pinansyal na ayuda na 5,000 piso sa parehong operator at driver ng school services. Ito anya ay tulong ng pamahalaan dahil apektado rin sila oil price hike dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ngunit nakatatanggap anya ang ahensya ng reklamo kaugnay ng mataas na singil ng mga school service. We would start to, sabi ko nga sa atin, we would start to regulate. Kasi right now, we're not regulating it kasi it's a treatment namin dyan, parang contract between the parents and the school transport, no? Pero tama kayo, no? Merong nakikita namin na mamahalan na yung mga magulang, no? So we will start regulating. In fact, we will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan rin naman namin yung problema ng school transport. Ayon kay Chairman Mendoza, bago nila ipatupad ang regulasyon ay nais rin nilang maintindihan ang ng LTFRB ang problema na kinakaharap ng mga school service. Kaya ito ay magpapatawag ng pagpupulong kasama nga ang iba-ibang mga eskwelahan. Ito ay upang humingi rin ng rekomendasyon upang isama rin ang mga school services sa 10 peso per liter na fuel subsidy program ng pamahalaan na kasalukuyang ipinatutupad para sa public utility vehicles. Isasagawaan niya ito pagkatapos ng pagbubukas ng eskwela sa susunod na linggo. We just want to make sure yung safety issue muna, no? Pag-set kasi next week na to, no? And then after that, magtatawag ho kami ng public consultation muna. Kasi first time to, The school transport fares have never been regulated in the past. But it's high time, tama po kayo, no, na we step in. Kasi medyo nakikita natin na lumalabas na sa affordability issue. Sana kung walang nagre-reklamo mga parents, di ba? Sinabi rin ng LTFRB chairman na isa rin sa binabantayan nila ay ang aktual na operasyon ng mga school service, partikular na yung kaligtasan ng mga mag-aaral habang nakasakay sa naturang transport vehicles. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.